Parang, ngayon, intindihin ko na lang si Vince Dizon, baka may pinagdadaanan din. Kung bakit hindi natin makausap ngayon. Kung bakit medyo mailap siya ngayon. Medyo, kapansin-pansin, mailap siya ngayon mga panahong ito. Dati-rati, 2.5 niya, di ba? Kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, mahirap yan kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat na nalalaman mo. Oo. Tapos hindi po pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin kasi may... Alanganin ka rin kung kasi gagawin may mo. script kayo Aray ko po. Oo. na gustong sundan. Hindi, kasi Ito lang naman kaisipan na maaari pong isipin ng iba. ako naman, Na meron kayong sinusunod na script. hindi ko mas... Baka lang may gusto Ako na na silang may- iwasan ng mga tanong Yun na kung nga. sakasakali. Naintindihan natin yun. Mahirap po mga kapatid yung ikay na uubligang magsinungaling at magtago ng katotohanan. Alam niyo, ang tao naman kasi, may tayo namang lahat may budhi, di ba? Kaya nga sa drama, laging ganyan ang mga dialogue Wala kang budhi! Mahirap, at saka, ang pinakamahirap din po naman sa panig po ng mga gumagawa ng panayam ay yung alam mo na yung kinakapanayam mo nagsisinungaling sa iyo. Hindi ba? Alam mo na may itinatago siya, pero wala kang magagawa. Hanggang doon ka lang Hindi ka pwedeng magalit, hindi mo pwedeng dikdikin kasi nga hindi magiging maganda ang dating. Hindi po ba? Ganon din po naman yung binabalanse lang po natin ito. Pero alam mo, Igagalang natin kung ayaw nila o kaya naman sadya pong umiiwas sa mga direktang katanungan. Halimbawa, sa amin po. Okay. Mahirap nga para kay Sec Vince nga. Oo naman, naiintindihan natin si Sec Vince. But hindi Sec ko Vince, again, Kasi nga ito nakailang interview na po si Leandro Leviste, yung kinatawan po ng unang distrito ng Batangas. At lagi niyang sinasabi, maganda tanungin niyo si Secretary Vince, maganda DPWH, sila ang dapat, bla 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 bla. Tuloy-tuloy yon, consistent yon, pero nakabibingi ngayon ang katahimikan ni Vince Dizon. Pansin po ninyo. Kasi usually, react agad yan Doon sa aligasyon na may mga USEC daw na mga mailing sa mga contractors, react agad. Doon po sa mga usapin po ng mga proyekto po na nadidiscover ngayon na may mga problema po sa iba't ibang mga lugar, reaction ka agad. As a matter of fact, sa ICI, di ba yung mga galaw ho doon, akala mo taga-ICI din siya kung magsalita siya, di ba? Kasi nga, siya po ay mabilis mag-react sa media at magbigay ng panig ng kagawaran at ng gobyerno. Pero ngayon, kapansin-pansin po ang kanyang katahimikan. Baka nga din po, holiday season o Pasko, at gusto niya ho namang magkaroon muna ng peace of mind, parang mali, Magkaroon ho muna ng parang pause. Kasi peace of mind, mahirap hanapin yun. Totoo yan. Lalo na kung marami kang alam. Lalo na, kung doon sa binabanggit na Cabral Files ay may totoo nga na mga cabinet secretary na kasama sa mga proponents. Laruhin ko lang mga kapatid. Okay. Birahe. Ayoko na tuloy. Sige na, ituloy Hindi, mo. ayoko na. Laro, ito naman, itatago na yung papel niya. I-share mo naman sa amin, nalalaman mo. Kakasabi mo lang mahirap yung may alam ka. Ikaw naman. Ayoko na. Bakit? Sabi ko lang birahe. Nagtatampo na ako. Ba't ka naman nagtatampo sa akin? Parang lumalabas dito, uto-uto ako Hindi yan totoo. Dito, ikaw lang uto-uto Hindi, ituloy mo yan. Mas okay tayong dalawa na, uto-uto. Oo, para mas cute. Birahe. Ano yung, share mo yung mga nalalaman mo naman. Meron ka bang alam na di namin alam? Hindi. Again, mga kapatid, palagay ko dapat ho talaga dito maging matalino po tayo sa mga pangyayaring ito Una, asan na si Saldinho? Pansin po ninyo na nahimik si Saldinho? Wala na siyang anuman pong installment doon sa kanyang vlog. At yan po ay sa gitna daw noong pagkakansila ng kanyang pasaporte at pagkakaroon daw po ng warrant of arrest daw. Pero ngayon, wala na po.
Pati ho si Pangulong Junior, tahimik na rin kay Saldiño. Wala na po. Lahat sila tahimik na kay asan na si Saldiño? Maliban doon sa balita na naguhukay daw ng 5 palapag na basement. Napurnada nga yung paghuhukay. Nasa na siya? At saka yung sinasabi na may pakukulong, Oo. may makukulong bago magpasko Oo. at wala silang Merry Christmas. Parang hindi ho talaga nangyari yun. Obvious ba? So, Merry pa rin ang kanilang Christmas. Naniningil na yung mga napangakuan. Hindi ba? Hindi mo naman. Siyempre, if you say something and you promise that you'll do it, you should do it, Mr. President. O, Hindi sige. po ba? Mahirap So, naman mangako yung 20 bigas nga eh. Alam mo yung 20 Pinalipas bigas, na nga natin ang eh. problema dyan, mga kapatid, This is ridiculous. Birahe! Opo. Mga Anong problema doon? Bukod sa lasa nun. Anong problema? Hindi. Oh. Sabi nga ni Professor Teodoro Mendoza, ang ibinunga niyan ay kasawian ng mga rice farmers. Yan ang sinasabi niyang bunga niyan. Oo, yung isyong yan. Hindi na bali ho yung kinabukasan po ng ating mga magsasaka. Basta lang daw po matupad yung ipinangako na hindi naman doable at nagbunga lamang po ng malaking subsidiya mula sa pera ng bayan. That's another issue, baby girl. Correct. So ito lang po, tunghayan po natin tong isyong ito. Oh, sige. Okay. Paano nga naman kung ikaw si Vince Dizon at may mga pangalan doon ng mga miyembro ng gabinete? Iklaro ko lang Oh. na muli, kapag po sinabi na insertion, it is not illegal per se. By itself, hindi siya illegal. Opo. Pag po sinabing ito ay allocable, meaning meron nang naka-reserve sa iyong pera. Hindi ba? Oo. Sa iyong estado bilang cabinet secretary or bilang mambabatas, hindi rin po iyon illegal. Okay? Klaro yan, girl, ha? Para lang ho, pag ho binanggit sa isang report na ang si gantong senador, gantong congressman, o cabinet secretary, ay sinasabing nagsingit ng provision sa budget para sa proyekto, basically, walang illegal doon. Tama? Meron lang pong maaring sabihin natin sa panig po ng mga cabinet secretaries na irregularidad because that is not That's not the normal, norm. no? That's not the norm. Oo. Hindi po Correct. yan nasa Walang naisusulat sa libro na dapat ganun. Hindi ba? It's Kasi po, unusual. usually ang budget po, no, bawat departamento, kung sino ho yung cabinet secretary, sino po yung USEC doon, o yung mga mambabatas, sasaksak po, in this case po DPWH, ng kanilang mga pet projects. Pero kapag may mga nangingialam na ibang cabinet secretary, at meron silang mismong allocable, o kaya mismo sila nagsingit po ng proyekto, irregular siya. But, meron ba siyang nilalabag po na provision ng batas? Wala. As far as we know. Wala. Wala. Pero ho, yun, kahina-hinala. Ba't ka maghihinala? Eto na po iyon. Okay. Halimbawa lang po ito. Maganda itong ginagawa po ng Bilyonaryo Channel. Let's give them, 'di ba, the pagkilala talaga, no? Dahil in fairness, yan ang sabi mo nga, yan ang investigative journalism. Meron silang mga reports po na binibigyan po ng sapat na panahon para po laliman pa ang mga reports nila at ihayag po naman ito. And of course, no, sinasabi po nila, kinukuha namin yung panig nito pong mga binabanggit ng mga mambabat at mga opisyal pero wala pa ho silang tugon sa kanila pong imbitasyon ng panayam. Nasa Basic po bakasyon naman eh. yun. Okay, halimbawa lang. No? Sample. Sample na natin. Education Secretary Sani Angara. Good morning, sir. Ang report ng Bilyonaryo Channel dito, doon sa kanila pong sinaliksik, hango po sa DPWH files na ito. Para daw po sa taong 2025, meron pong 105 projects. Bagamat siya po ay hindi na senador, baby girl,
Pero napaglaanan pa rin daw ho ng malaking pondo, and this time, ang chairman po ng Committee on Finance ay si Grace Po. Alright? At si Saldi Niño. Silang dalawa ho yan. No? Ang pareho po na kumakatawan po sa Kongreso. At sa BICAM, hindi maaari maghugas ng kamay yung dalawa kasi kayong dalawang chairman ng dalawa pong kapulungan. Sa usapin po ng budget. 105 projects